Cesar Tirado Quiambao, sa ating ikalawang punong bayan, kagalang-galang Raul R. Sabangan. Ganon din po sa ating mga kagalang-galang na mga konsehal, Kagalang-galang Martin Tirado II, kagalang-galang Benjamin Francisco de Vera, Kagalang-galang Levinson Nesus Uy, kagalang-galang Joseph Vincent Ramos, Kagalang-galang Amory Junio, kagalang-galang Melvin Boying Junio, Kagalang-galang Jerry Flores, at kagalang-galang Philip Dumalanta. Ganon din po sa ating Pangulo ng Liga ng mga Barangay, kagalang-galang Rodilito Bautista, at sa atin din pong Pangulo ng Sangguniang Kabataan, Kagalang-galang Gabriel Tristan Fernandez. At ganon din sa ating mga kagalang-galang na mga department heads, unit heads, section heads na pinangungunahan ni kagalang-galang Attorney Raymondo Bautista at sa mga kapwa kong empleyado. Bagamat patuloy ang pandaigdigang krisis ng ating kinahaharap ngayon dahil sa pandemyang COVID-19, ay naipapakita ang tunay na diwa ng pagiging Pilipino, ang pagkakaroon ng pag-asa. Ang bayan ng Bayambang ay nakikiisa sa pagdiriwang sa araw na ito na may temang diwa ng kalayaan sa pagkakaisa at paghihilom ng bayan. Ako po si Binibining April Grace Paca Estrada. at ako naman po si Ginoong Lester Blancas, at kami ang mga padaloy ng palituntunan sa araw na ito. Sa punto pong ito, makinig naman po tayo sa pampasiglang mensahe ng ating ikalawang punong bayan, kagalang-galang Raul R. Sabangan. Pasalubungan po natin siya ng masigawang palakpakan. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ba ay kumain na? Okay, ibig sabihin masigla kayo ngayong umaga. So unang-una po, ang aking pagbati sa ating General ng Revolusyon laban sa kahirapan sa bayan ng Bayambang, ang isang tao na nagpakilala sa buong bayan at ang isang tao na nagparamdam sa ating lahat kung paano niya mahalin ang sarili niyang bayan. Palakpakan naman po natin ang ating mapagmahal na Mayor, Mayor Cesar Tirado Quiambao, sir. Sa ating mga very supportive na mga members ng Sangguniang Bayan na laging nakaantabay sa lahat ng mga programa ng ating lokal na pamahalaan. Nandito po kasama po natin Councilor Levinson Uy, Councilor Amory Junio, Councilor Boying Junio, Councilor Martin Tirado, Councilor Jerry Flores, Councilor Liga ng mga Barangay President Rodilito Bautista, at ang ating SK President Gab Fernandez. At siyempre po sa ating mga magagaling na kasamang mga dito po sa lokal na pamahalaan ng Bayambang, ang ating mga LGU employees, at siyempre po sa ating mga magagaling na department heads na nandito ngayon. Palakpakan naman po natin sila. At siyempre po ang ating mga kasama from PNP, nandito po sila, palakpakan po natin sila, headed by Colonel Calawa. At sa lahat po ng ating mga kaibigan, mga bisita na nandirito ngayon, isang maalab na pagbati sa lahat ng aking kapwa Bayambangenyo sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan ng Pilipinas. 123 taon na ang nakaraan nang ipahayag ang Araw ng Kalayaan noong Hunyo 12, 1898 sa Kawit, Cavite, sa pangunguna ni General Emilio Aguinaldo at ilang hukbong revolusyonaryo bilang pag-usbong ng soberanya ng Pilipinas at paghulagpos sa kamay ng mapanakop na dayuhan. Ang tema ng ating pagdiriwang ngayong taon ay Diwa ng Kalayaan sa pagkakaisa at paghilom ng bayan. Isang paalala ito sa ating lahat na naway lagi nating gunitain ang sakripisyo at alay ng mga kapwa natin Pilipino noon man o ngayon para sa ating kalayaan, sa ating pag-unlad at sa ating inang bayan. Ito rin ay isang paalala na marami pang mga bagay na dapat gawin at pagbabagong dapat maipatupad upang ating matamasa
ang mga bunga ng kalayaan. Kabilang na dito ang kaunlaran at ang pagbangon ng ating mga kababayan sa kahirapan. Kung ang bawat isa ay labis na susundin ang mga kahanga-hangang halimbawa at kadakilaan ng mga kapwa natin Pilipino, tiyak na matutupad natin ang mga pagbabago para sa ating mga mithiin. Sa paglipas ng panahon, pinatunayan natin na ang ating kasarinlan ay susi ng ating pagkakabuklod-buklod sa anumang hamon o sakuna. Tayo ay naharap ngayon sa isang pandaigdigang pandemya. COVID-19 ngunit hindi hadlang para ipakita ang diwa ng malayang sambayanan, ang patuloy na pagbibigay ng pag-asa. So kung maalala po natin, tanungin po natin ang ating mga sarili. Simula nung diniklara ang kalayaan ng bansang Pilipinas, ano na ba ang naging estado at hinaharap ng ating malayang bansang Pilipinas? Sabi nga po ng ating mapagmahal na mayor, hindi magiging malaya ang bansang Pilipinas hanggang merong isang Pilipino na naghihirap dito po sa atin. Kaya tayo po ay napakaswerte dahil nakikita po natin na sa pagtutulungan ng ating lokal na pamahalaan, sa pamumuno ng ating mahal na mayor, tayo po ay nagkakaroon ng pagkakaisa at dedikasyon para hindi sumuko at magpatuloy na lumaban para maiangat ang estado ng pamumuhay ng ating mga kababayan at siyempre maiangat at maayos na patuloy ang bayan po ng bayan ng Bayambang. Muli, hindi ko na po hahabaan ang aking pagbibigay ng mensahe. Magandang umaga po sa ating lahat. Mabuhay po ang bansang Pilipinas. Mabuhay po ang bawat bayang Bagueño. Maraming salamat. Maraming salamat po kagalang-garang Raul Sabangan. Bago po tayo magpatuloy, binabati rin po namin ang ating pong Chief Executive Assistant, kagalang-galang Maria Concepcion Santillan. Good morning, ma'am. Ganun na rin po sa ating pong mga kapulisan na pinangungunahan po ni Police Lieutenant Andres Calawa Jr. Good morning po, sir. Ngayon naman po, sabay-sabay po nating pakinggan at balikan ang tunay na pinagmulan ng ating kasarinlan sa pangunguna ng Ehekutibong Direktor ng Bayambang Municipal Council for Culture and the Arts. Walang iba kundi si kagalang-galang Professor Januario M. Kuchapin. Bigyan po natin siya ng masigabong palakpakan. Isang mapagpalang pagpupugay sa ating minamahal na ng punong bayan, makabayan Dr. Cesar T. Kiambao, na siyang nagpasimuno sa kalayaan at kahirapan sa ating bayan. Kasama niya ang magandang asawa na si makabayan Niña Jose Kiambao, inang itinuring mapagmahal at maaruga lalo na sa kabataan ng Bayambang. Sila ang imahe sa tunay na pagmamahal sa bayan. Pagpupugay din sa lahat ng makabayan ng ating lokal na opisyal ng pamahalaan ng Bayambang sa pamumuno ng ating makabayang Vice Alcalde Raul Sabangan at mga konsehal ng bayan na kilalang-kilala na natin at nabanggit na rin po ang pangalan na nila bawat isa. Pagbati rin po sa lahat ng ating makabayan na LGUs, head at mga empleyado na pinangungunahan din ni makabayan Atty. Raimundo Bautista. Pagpugay din sa ating mga frontliners sa sektor ng pangkalusugan na pinangungunahan
ni na Makabayan Doktora Paz Fontanilla Valio at Makabayan Doktora Adrienne Estrada. Sa sektor ng PNP Bayambang, Makabayan Chief Police Lieutenant Colonel Andres Kalawa. Sa sektor ng MDDRMO, Makabayan Madam Jen Benibe. Sa sektor ng Municipal Local Government Operations Officer, Makabayan Madam Royolita Rosario. At sa sektor ng ating PIO, Makabayan Madam Leticia Ursua at Sir Resty Odon. Pagpupugay din ang ihahatid ko sa kasamahan namin sa mga consultants na nanditong lahat. Sila po ang modelo ng tunay na makabayan. Hanggang ngayon, sa kanilang prime ages, ay nandito pa rin sila at nagsisilbi sa bayang Bayambang. Marubdob na pagbati sa namumuno sa selebrasyon ng 123rd Araw ng Kalayaan 2021. Tagapangasiwang opisyal ng Turismo ng Bayan, Makabayan, Sir Rafael Lemueco Saigo, at mga makabayan ding mga kasama sa opisina. Sa inyong lahat na naririto, sa mga galing sa mga iba't ibang eskwelahan, institusyong paaralan ng ating bayan, at mga ibang opisina na nandirito ngayon na nakikipagdiwang sa isang programa na hindi dapat makalimutan ng mga lahing Pilipino. Sa inyong lahat, hatid sa inyo ay isang mapagpala at mapagpalayang umaga. Kasiyahan sana tayo ng poong may kapal na mailayo at mailigtas tayo sa nagbabantang panganib ng COVID-19. Bilang isang Pilipinong makabayan, lalong-lalo na sa mga millennials na kabataan sa ngayon, dapat lahat ay maalam kung papaano nagsimula at nagkaroon ng kasarinlan. Alam ba natin ang totoong kwento ng ating kasarinlan? Nakamit na nga ba natin ang tunay na kasarinlan? Halina at sabayan natin si Makabayan Lolo Johnny na minsan pa nating sariwain ang makasaysayang pagkakaroon natin ng isang kasarinlan mula sa mga dayuhang sumakop sa atin ilang siglo na ang nakakaraan. Ang pangarap na kasarinlan ng ating mga bayani sa ating bansa ay nagsimula noong 1895, April 12, 1895, na naganap sa kuweba ng Pamitinan, Montalban, Rizal, kung saan doon ang lihim na tagpuan ng mga gustong sumapi sa katipunan na pinangungunahan ni Andres Bonifacio, kasama sina Emilio Jacinto, Restituto Javier, Guillermo Masangkay, Aurelio Tolentino, Faustino Manialac, Pedro Sabala at iba pang mga katipunero. Doon sa pader ng kuwebang yaon, isinulat ni Bonifacio ang Viva la Independencia Filipina, umabuhay ang kasarinlan ng Pilipinas, upang ipahayag ang layunin ng lihim na samahang katipunan. Pinamunuan ni Andres Bonifacio ang pagpunit ng mga sidula bilang pagtutol sa pananakop ng mga dayuhang Kastila sa sigaw sa Pugad Lawin, Cry of Pugad Lawin, bilang hudyat ng Rebolusyong Pilipino. Noong 1896, sumiklab ang Rebolusyong Pilipino laban sa mapang-aping mga Kastila. Noong December 1897,
nagkaroon ng pagkakasundo ng mga Kastila at Revolusyonaryong Pilipino sa Biak na Bato, Pact of Biak na Bato, sa pansamantalang pagtigil ng giyera at bilang pagsunod sa kasunduan, pinatapon sa Hong Kong sina Emilio Aguinaldo at iba pang mga pinuno ng himagsikan. 1898, May 1st, pagsiklab ng digmaang Espanyol-Amerikano sa labanan sa loob ng Manila Bay, Battle of Manila Bay, na pinamumunuan ni Commodore George Dewey, at dito nagapi niya ang hukbong pandagat na Kastila na siyang nagtatapos sa pamumuno ng Kastila sa Pilipinas. At sa buwan ding iyon, nakabalik si Aguinaldo sa Pilipinas at tinipon niya muli ang pwersang revolusyonaryo. Noong 5 Hunyo 1898, naglabas si Aguinaldo ng isang kautusan na nagtatakda sa June 12, 1898 bilang araw ng pagpapahayag ng kasarinlan. Pinamunuan ni Aguinaldo ang nasabing kaganapan sa kanyang tirahan sa Kawit, Cavite, na noon ay kilala bilang Cavite el Viejo. Ang Acta de la Proclamación de la Independencia del Pueblo Filipino, na binasa ng patnugod nito na si Ambrosio Rianzares Bautista, na nilagdaan ng 97 mga Pilipino at isang retiradong kawal opisyal ng Hukbong Amerika na si Colonel Johnson. At doon din naganap ang unang pagwagayway ng ating watawat. Ang proklamasyon na niratipika ng 2 beses noong August 1, 1898 at noong September 21, 1898 ng Kongreso ng Malolos, hindi kinalala ng ibang mga bansa, maging sa Estados Unidos, Espanya ang kasarinlan ng Pilipinas. Sa kasunduan sa Paris, Treaty of Paris, ay isinuko ng Espanya ang kapuluan ng Pilipinas sa Estados Unidos. Pero hindi rin tinanggap ito ng revolusyonaryong Pilipinas. At nakipagkasundo ang Pilipino at nagpahayag ng pakikidigma laban sa Amerika. So nagkaroon tayo ng Philippine-American War. Dito napasok ang ating bayan-bayambang sa senaryo ng pagtatakas at paghahabol kay Aguinaldo ng mga Amerikano na humantong sa sumandaling pagkanlong nila sa ating bayan at naging sanhi kung bakit naging panglimang samantalang kabisera ng bansa. Nagtapos lang ang digmaang Pilipino-Amerikano noong nahuli si Aguinaldo. During the American Commonwealth, ang tidings Buffalo na ipinasa ng Kongreso ng US ay binigyan ang kalayaan ng Pilipinas. 1946, sa wakas, sa ilalim ng kasunduan sa Maynila, Treaty of Manila, ay pinagkaloob ng Estados Unidos ang kasarinlan ng Pilipinas noong July 4, 1946, na pinoklama ni US President Harry S. Truman. 1962, May 12, 1962, naglabas si Pangulong Diosdado Macapagal ng proklamasyon ng Pangulo bilang 28 na siyang nagtatakda sa June 12 bilang natatanging pistan opisyal sa buong Pilipinas, bilang paggunita sa sambayan sa kanilang likas at di mapagkait na karapatan sa kalayaan at kasarinlan. Ang batas na ito ay naritipika noong Batas ng Republika bilang 4166 na nagtatakda sa
Hulyo 4 bilang Araw ng Republika ng Pilipinas at Hulyo 12 bilang Araw ng Kasarinlan ng Pilipinas. Ang tanong, nakamit na ba natin ang tunay na diwa ng kalayaan? Marahil. Pero higit sa petsa at araw na tunay ng kalayaan, ay dapat din nating gunitain ang mas higit na kalayaan na siyang pinaharap natin sa magabagong panahon sa ngayon. Ang kalayaan sa paghihirap, ang kalayaan sa magulong takbo ng politika at korupsyon, kalayaan sa patuloy panloob na rebelyon, kalayaan sa mahirap na ekonomiya, kalayaan sa napakalaking utang sa ibang mga bansa na kapag nakalaya na tayo sa pagkakautang ay marahil makakalaya na tayo sa utang na loob. Kalayaang maiwagayway ang bandilang Pilipino sa pinag-aagawang West Philippine Sea, Kalayaan Reef at iba pang teritoryo na pinag-aagawan ng ibang bansa na pinangungunahan ng higanting China sa kabila ng desisyon ng Permanent Arbitration Court na yun ay tunay na pag-aari natin at sa kalayaan sang pandemyang nagpapahirap sa mga tao. Ang lahat ng pagkaalipin natin sa mga problemang hinaharap ng bansa sa ngayon ay di natin mapagtagumpayan kung ang bawat isa sa atin ay walang kalayaang makipag-isa hanggat tayo ay nagkakanya-kanya, nagkakawatak-watak, di rin natin lubusang makamit ang minimithi nating kalayaan. Hanggat ang pagkakaisa ay mailap sa bawat puso natin, ang lamat ng di pagkakaunawaan ay di kailanman mapaghihilom. Ating tandaan, ang tunay na kalayaan ay ang pagsasarili at pakikipagkaisa sa ilalim ng isang matatag at matiwasay na republika tungo sa pambansang paghihilom. Sana sama-sama tayong lahat na gawing makabuluhan ang pagdiriwang natin ng ika-123rd Independence Day 2021. Maraming salamat po sa atin lahat. Muli, maraming salamat po kay kagalang-galang Professor Kutsyapin. Tunay nga pong napakahalagang alalahanin ang naging masigasig sa pagkamit ng ating kalayaan sa ating bansa. Siyang-siyat kailangan po nating itong mapanatili ang ating mayaman na kasaysayan, hindi lamang po dito sa ating bayan ng Bayambang, kundi po sa buong Pilipinas. Sa pagkakataon pong ito, atin pong pakinggan ang mensahe ni kagalang-galang Attorney Raimundo Bautista Jr., tagapangasiwa sa bayan. Bigyan po natin siya ng masigabong palakpakan. Maraming salamat sa ating mga masters and ceremonies. Isinisilang ang kalayaan ng isang bansa sa araw na ang kanyang mamamayan hinubog bilang isang bayan sa pamamagitan ng proseso ng pangkulturang ebolusyon at diwa ng pagkakaisa, bunga ng kumon na pakikibaka at pagdurusa ay ipinapahayag sa buong daigdig na iginigit nito ang kanyang likas na karapatan sa kalayaan at handa niya itong ipagtanggol gamit ang dugo, buhay at dangal. Ang mga salitang ito ay binitawan ni dating Pangulong Diosdado Macapagal
noong Hunyo 12, 1962, nang formal niyang ibalik sa Hunyo 12 ang komemorasyon ng Araw ng Kalayaan mula Hulyo 4, 1946 na siyang hudyat ng pagwawakas ng pamahalaang Commonwealth na itinatag ng Estados Unidos. Sa ating kagalang-galang na punong bayan, Dr. Cesar Tirado Quiambao, sa ating kahililing punong bayan, kagalang-galang Raul R. Sabangan, sa lahat ho ng kasapi ng Sangguniang Bayan ng Bayambang, kapwa pinuno ng kagarawaran ng ating lokal na pamahalaan, mga kaibigan, ginugilitan natin ngayon ang pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan bilang tanda ng ating marubdob na pagbibigay-pugay sa lahat ng magigiting na anak ng bayan na nag-alay ng kanilang dugo at buhay para sa dakilang adhikain ng ganap na pagpapalaya sa inang bayan mula sa gapos ng dayuhang pambubusabos. Mahalaga ang pag-alala sa araw na ito sapagkat kulminasyon ito ng mahaba at maningning na kasaysayan ng paglaban ng sambayanang Pilipino upang makamit ang tunay na kasarinlan. Simboliko ang deklarasyon ng pagsasarili ng bayang Filipino na inihayag ni Pangulong Emilio Aguinaldo sa Kawit, Cavite noong Hunyo 12, 1878. Hindi lamang para sa Pilipinas, kung hindi sa buong Asya. Sapagkat ang Rebolusyong 1898 ang kauna-unahang matagumpay na revolusyon sa buong Asya na nagsilang sa unang demokratikong republika na labas sa mga kanluraning bansa. Matatagpuan sa 3 artikulo ng Saligang Batas ng Malolos na tanging sa sambayanan nagmumula ang kapangyarihan ng pamahalaan. Pagkilala ito sa fundamental na karapatan ng mamamayan sang-ayon sa prinsipyo ng demokrasya at panlipunang hustisya. Ang mga kalayaang tinatamasa natin sa ngayon ay utang natin sa dedikasyon, tapang at determinadong pagkilos ng ating mga ninuno na hindi nagdalawang isip na suungin ang panganib kapalit ng mabuting bukas para sa susunod na mga henerasyon. Sa katunayan, mga minamahal kong mga kababayan, ang buhay at biyaya na tinatamasa natin ngayon ay pinapangarap lamang ng milyon-milyong katao sa Africa, North Korea, Middle East, Myanmar, at iba pang lugar na labis ang kahirapan at kaguluhan. Maging masaya tayo sa anong meron tayo ngayon, pero dapat tayong magsumikap para sa ikuunlad ng ating mga pamilya. Kapag umunlad ang ating pamilya, gayon din uunlad ang ating barangay, susunod na nauunlad ang ating bayan, ating probinsya at ang ating bansa. Kaya't ngayong araw ng kalayaan, ipagbunyi natin ang pag-asa na ipinagkaloob sa atin ng ating mga ninuno para magkaroon tayo ng kalayaang makapamuhay ng naaayon sa ating kagustuhan. 123 taon makalipas ang 1,878. Kakaibang digmaan naman ang ating kinahaharap sa kasalukuyang panahon. Ang patuloy na pananalasa ng pandemyang COVID-19. Higit 1 taon na ang nakalipas buhat ng magsimulang kumalat ang nakakahawang sakit na kumitil na ng napakaraming buhay. Napakainam ng tema ngayon para sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan na diwa ng kalayaan sa pagkakaisa at paghilom ng bayan. Dapat nating matanto na ang bawat kalayaan ay may kaakibat na responsibilidad
at pananagunan. Tunay tayong malaya kung magagampanan natin ang mga tungkuling na iatang sa atin bilang huwarang mga mamamayan. Malaki man ito o maliit. Lalo na at para ito sa kapakanan ng publiko. Sa simpleng pagtupad lamang sa mga batayang protokol, pangkalusugan, tulad ng tamang pagsusuot ng face mask at face shield, pagpapanatili ng distansyang pisikal, at regular na pagpapanatili sa ating katawan na malinis, ay mapapakita na natin ang ating pakikiisa para ang bayan ay tuluyan ng maghilom. Lagi nating tandaan na ang bawat kalayaan ay produkto ng sakripisyo. Kung nais natin na mapabilis ang pagbangon natin mula sa kahirapang dulot ng COVID-19, marapat na matutuhanan natin ang disiplinadong pagsunod sa mga panuntunang ibinibigay ng pamahalaan, bagamat tila mahirap itong sundin. Isipin natin na ang mga regulasyong ibinibigay ay kapwa para sa proteksyon ng ating mga sarili, gayon din upang mapangalagaan natin ang kalusugan ng ating mga mahal sa buhay at ng ating mga kapwa Pilipino. Sa panahon ng krisis at kagipitan, sadyang nasusubok ang ating pagkatao, maging ang ating kakayanan na angkupan ang sitwasyon na ating iniiralan. Kung tunay tayong malaya, sama-sama nating palawakin ang ating pangunawa at kaalaman, tatagan ang ating loob, at pahigpitin ang ating pagdadamayan, pagkalinga sa isa't isa at sa pagbabayanihan. Ang bawat ligalig ay imbitasyon upang tayo ay muling magkabuklod-buklod at sumulong. Ngayong panahon ng pandemya ay palakisin pa natin ang ating ugnayan sa isa't isa, lalong-lalo na sa ating pamilya. Sa puntong ito, bilang saludo rin natin ang hindi matatawarang pagsisikap ng ating mga nurse, doktor, kapulisan at frontliners mula sa iba't ibang larangan para sa kanilang makabuluhang partisipasyon sa pagpapatuloy nating laban kontra COVID-19. Sila ang mga bagong bayani ng ating panahon. Lubos ang ating pasasalamat sa inyong maaasahang serbisyo. Bilang pangwakas sa aking talumpati, inaanyayahan ko ang bawat isa na gawing inspirasyon ang araw ng kalayaan upang pangibabawan ang araw-araw na hamon dala ng pandemya. Laging balik-aralan ang kasaysayan at halawin ang araw mula rito, sapagkat ang bayang walang pagkilala sa kanyang kasaysayan ay isang bayang sinumpa na ulitin ang mga pagkakamali ng nakaraan. Mabuhay ang kalayaan! Mabuhay ang Republika ng Pilipinas! Mabuhay po tayong lahat! Muli, maraming salamat po kay kagalang-galang Attorney Raimundo Bautista Jr., ang ating pong tagapangasiwa ng bayan. Ngayon naman po ay ating pakinggan ang mensahe ng taong nasa likod ng pagdiriwang na ito, na siya na walang sawang sumusuporta at nagbibigay ng tiwala sa bawat programa upang patuloy na umunlad ang ating bayan. Walang iba kung hindi ang ating masipag, tunay na maaasahan, pinakamamahal at ang general ng revolusyon laban sa kahirapan. Ang ama ng ating bayan ng Bayambang, pasalubungan po natin ng masigla at masigabong palakpakan, kagalang-galang Dr. Cesar Tirado Kiambao. Maraming salamat, April at Lester. Liwanag pa. Maraming salamat sa ating mga tagapagpadaloy ng paluntunan. Ang ating mahal na Vice Mayor, Raul Sabangan,
at ang ating mga councilors na nandito ngayon na nabanggit na isa-isa kanina, ang ating mga kagawad o what do you call this, mga empleyado ng LGU. Pasensya na kayo, baluktot yung Tagalog ko. Hirap magpangasinan, hirap din magtagalog. Ang ating mga department heads na pinamumunuhan ni Atty. Bautista. At kanina na-acknowledge natin ang mga bagong bayani natin bilang katulong natin sa pagpuksa laban sa COVID-19. Ito yung ating task force, yung ating local interagency task force laban sa COVID, pinangungunahan ni Dr. Valio at Dr. Estrada. Ang ating what you call vaccination SAR, ang ating si Colonel Solomon. At lahat po na iba't ibang department heads na nandito ngayon, ang ating kapulisan, pinangungunahan ni Colonel. Sorry, Colonel, kanina na-demote ka. Lieutenant ka na lang kanina. Pero, Lieutenant Colonel Calawa, ang ating iba't ibang ahensya ng gobyerno na nandito ngayon, kay Professor Kuchapin, marami po ako natutuhan sa inyo tungkol sa storya ng kalayaan ng Pilipinas. At kay Paeng, congratulations sa inyong paghahanda ng selebrasyon natin sa araw na ito. At mga kaibigan, mga bisita na nandito ngayon, magandang umaga po sa inyong lahat. Unang-una, ako po ay nagpapasalamat sa ating pong may kapal kasi binigyan na naman tayo ng pagkakataon na magkita-kitang muli upang ipagdiwang ang ating ika-123 anibersaryo ng ating kalayaan. Ako'y natutuwa kasi maski sa panahon ng pandemya, tayo ay nakakapagdiwang pa rin maski sa isang limitadong paraan. At ang tema ng programang ito o ang ating pagdidiwang ng ating ika-123 anibersaryo ng ating kaarawan ay ng ating kalayaan ay diwa ng kalayaan sa pagkakaisa at paghilom ng bayan. Kung titignan po natin, kung hindi nagkaisa ang ating mga ninuno noong panahon na yon, palagay ko wala tayong bansang Pilipinas ngayon. Siguro meron tayong bansang Luzon, meron tayong bansang Mindanao, meron tayong bansang Visayas. Pero dahil sa kanilang pagkakaisa, naging isang bansa ang bansa ng Pilipinas. So yan po ang kahalaga ng pagkakaisa. Mapunta po naman tayo sa bayan ng Bayambang. Tayo ba ay nagkakaisa? Alang-alang sa ating mga kababayan, alang-alang sa ating bansa, alang-alang sa ating bayan ng Bayambang. Hindi ko po nakikita ang pagkakaisa ng ating mga kababayan. Sa ating magandang ginagawa para ikauunlad ang ating bayan, nakikita ko na marami pa ring sektor, marami pa ring mga grupo na gustong agawin ang kapangyarihan ng administrasyon Team Kiambao Sabangan. Kaya sana makumbinsi natin sila na sana bigyan pa tayo ng mahabang panahon para magkaisa, ipagpatuloy natin ang ating ginagawa alang-alang sa ating bayan. Lalong-lalo na yung ating revolusyon laban sa kahirapan na inilunsad natin
ng 2017 pero ito ay nagumpisa noong 2018. So pwede kong sabihin na ito ay 3 anibersaryo ng ating revolusyon laban sa kahirapan dito sa bayan ng Bayambang. Kung maalala nyo, diniklara ko ang revolusyon kasi sinabi ko noon, palagi tayong nagdiriwang taon-taon ng ating kalayaan. Pero sinabi ko noon na hindi pa po tayong malaya bilang isang bansa laban sa kahirapan. So sana magkaisa tayo at sana naman mahiya naman sila. Sana naman makiisa na lamang sa ating mga ginagawa. Magtulong-tulong tayo para sa ating revolusyon, para magtagumpay ang revolusyon natin laban sa kahirapan. At ngayon, mayroon tayong isang hinaharap na pandemya. Pero para sa akin, ang pandemyang ito ay isang ordinaryong pandemya o what you call crisis lamang. Nabasa ko sa isang statistics, ewan ko kina doktora kung alam nila ito, na mas maraming namamatay sa malaria, mas maraming namamatay sa tuberculosis, at maraming namamatay dahil sa sariling yung pagkuha ng buhay, pagbigti o suicidal activities. So kung titignan natin, dapat wag po tayong masyadong matakot sa pandemyang ito. Although, kailan pa rin natin magkaisa para labanan ito sa pamamagitan ng pag-obserba ng iba't ibang protocol o mga guidelines ng ating national government na katulad ng sinabi ng ating mga iba-ibang nagtalumpati kanina, yung pagsusuot nito ng face mask, face shield, ang ating katulad ng ginagawa natin, ang ating social distancing, nililimitahan natin ang pagtitipon. At of course, alagaan natin kung sino yung nagkakaroon ng symptom o COVID-19 na kaso. At ako'y natutuwa at nagpapasalamat sa ating mga frontliners kasi gaano man dumadami ang kaso ng COVID sa bayan ng Bayambang, ay mabilis nating napapabuti ang ating mga may sakit o may symptom ng COVID. At sana huwag sumobra ng 3%. Sana huwag tayong susobra doon ng 3% ng ating population. Today, we have around 200-something cases. Population natin is 135,000. So, below 2% pa tayo. Pag tayo lumagpas ng 3% sa population natin, sa cases ng COVID-19, medyo babagsak na tayo sa ating seal of local good governance. So, again, magkaisa tayo. Ano-ano ba ang ating kailangan gawin? Lalong-lalo na sa ating revolusyon laban sa kahirapan. Meron tayong 5 sektor o pillars na ating sinasabi. Ito ay ang malinis na pamamahala, ang ating pangangalaga sa kalusugan ng ating mga mamamayan, ang ating economic recovery, at ang ating infrastructure development, at yung ating tinatawag na environmental protection, at lalong-lalo na yung ating agricultural modernization. Ito ang ating tutukan para lalong magtagumpay ang ating revolusyon laban sa kahirapan. So, hindi ko natatagalan. Ako po ay muling nagpapasalamat sa inyo lahat
sa inyong pagkakaisa at tulong sa pamamagitan ng pagkakaisa sa inyong mga paggawa ng inyong mga trabaho araw-araw sa ating munisipyo. Magandang umaga muli. Mabuhay ang ating kalayaan, mabuhay ang revolusyon laban sa kahirapan, at mabuhay ang Bayambang. Maraming salamat po sa inyo. Ang salitang pasasalamat ay hindi sapat upang aming may parating ang aming taus-pusong pasasalamat sa inyong pagdalo sa palatuntunang ito. Sa panahon ngayon, talaga nga namang ang pagiging in ay nangangahulugang hindi tayo nahuhuli sa uso. Ngayong araw ay ilulunsad ng ating bayan ang Millennials Challenge at ang magbibigay ng impormasyon sa palatuntunang ito. Narito po ang tagapangasiwang opisyal ng turismo ng bayan, puno ng Bayambang Poverty Reduction Action Team, walang iba kundi si Kagalang-galang Rafael Lemueco Saigo. Bigyan po natin sila ng masigabong palakpakan. Maraming salamat sa atin pong minamahal na punong bayan, Dr. Cesar Tirado Kiambao, ikalawang punong bayan, Kagalang-galang Raul Sabangan, mga miyembro ng mga sangguniang bayan, mga department heads, unit heads, section heads sa pangunguna ng atin pong Municipal Administrator, Atty. Raimundo B. Bautista Jr., sa atin pong mga frontliners, sa mga millennials na naririto sa pangunguna ng atin pong SK Federation President, Kagalang-galang Gabriel Tristan Fernandez, sa inyo pong lahat at sa lahat po ng atin pong mga kababayan na nakatutok sa atin pong Facebook page kung saan kanila pong natutunghayan ang atin pong palatuntunan sa umagang ito. Isang masaya, isang malayang umaga po muli sa inyong lahat. Umpisan ko po sa inyo ang akin pong paglulunsad sa isang maikling tula. Disyembre 19, virus na ating pinagtatawanan ngayon sumisira sa ating tirahan. Virus na akala natin noon ay wala lang, na malit lang. Mawawala rin yan, ngunit mali pala. Yung bayan nating sinilangan na puno ng tawanan at hiyawan, ngayon parang isang bilangguan dahil sa dami ng mga taong nakakulong sa kanilang tahanan. Gawa na rin ng pandemya ang ating nilalabanan, sana isa lamang itong panaginip na pwedeng itulog at iidlip upang sa aking pagmulat ako'y makapagpasalamat sa Diyos na pinagmulan ng lahat. COVID-19 ay wala na sa bayan na ating minamahal. Mga kaibigan, isa sa mga nagpapahirap sa ating mga kababayan ay ang COVID-19. Iba't ibang mga organisasyon ang naglunsad ng iba't ibang mga palatuntunan o mga programa upang magbigyan ng avenue ang bawat isa na makapagbigay ng mga posibleng solusyon at intervention sa mga kinakaharap na problema ng isang bayan. Sa kaalaman po ng lahat, ang atin pong butihing Mayor Dr. Cesar T. Kiambao ay naimbitahan upang sumali sa isang pandaigdigang patimpalak. Ito po yung tinatawag na Bloomberg Philanthropist Mayor's Challenge, kung saan 631 na mga syudad at mga bayan sa loob ng 99 o 99 na bansa sa buong mundo ang nabilang. At isa pong karangalan ng atin pong bayang Bayambang ay napili na maging parte ng nasabi pong patimpalak. Samahan niyo kaming magdasal dahil sa ilang araw mula ngayon, next week, ay sinasabi na nga pong ilalabas na kung sino ang 50
winners, 50 winners ng atin pong nasabing patimpalak. At pagkalipas ng dalawa pa pong buwan na pag-aaral, ay lalabas po ang 15 bayan na maaaring manalo ng $1 milyong para po ipatupad ang mga programa. Pero maswerte pa rin ang bayan ng Bayambang. May resulta man, maganda man o hindi, ang atin pong programang isinumite sa Mayor's Challenge na e-agro ecosystem Farmers Total Assistance Portal at sa liderato ng ating minamahal na mayor, nag-umpisa na. Kaya isang masigabong palakpakan para sa ating mahal na mayor. Ngayon, atin din pong binibigyan ng pagkakataon ang mga kabataan, ang mga millennials, na ipakita ang kanilang galing, ipakita ang kanilang angking talento upang magbigay ng mga solusyon at intervention sa mga nakikita nilang problema. Kaya po, isa pong karangalan na ako po kasama ang akin pong buong team mula sa Bayambang Poverty Reduction Action Team, Municipal Tourism Culture Arts Office, ang atin pong Public Information Office, kasama rin po ang Team Magnificent, ay talaga naman pong handa nang hamunin ang mga kabataan na kasama natin ngayon at hamunin na rin ang iba't ibang organisasyon kasama ang mga taga-academe, ang mga nasa larangan ng medisina, larangan ng infrastruktura, agrikultura at iba pa. Mga kababayan, on behalf of our municipal mayor, atin pong tunghayan ang paglulunsad ng Bayambang's Millennial Challenge na kung saan pipiliin ang 10 pinakamagagaling na makakatanggap ng 100,000 piso at isang pinakamagaling na makakatanggap naman po ng 300 piso para ipatupad ang kanila pong programa. Sabay-sabay po natin itong panoorin. Isang nakakatakot sa atin ngayon ay naghaharip. Isang sakit na di nakikita ng ating mga mata. Sing bilis ng hangin kung manalasa. Walang sinasanto. Walang sinisilip. Sa ganitong panahon, tayo ay pantay-pantay. Walang mahirap. Walang mayaman. Kahit sino maaaring gawin ng buhay. Maraming sikmura ang kumakalam, naghahanap ng makakain at maiuulan. Problema sa kahirapan, lalong ramdam. Sa panahon ng pandemya, kabataan kailangan ng makialam. Poses at ideya ng mga millennials dapat iparamdam. Sa panahon ng pandemya, BPRAT ay maglulunsad. Isang proyektong kabataan ang maglalahad. Tutukan mga sektor ng revolusyon na inilunsad, mga proyektong dapat maisagawa ng sagad. Sa social protection and development ating tutukan, edukasyon, kalusugan, seguridad, turismo at kulturang namumukadkad. Pagbabayabong sa mga lupang sakahan at palaisdaan. Bibigyang pansin sa agricultural modernization na ating tinuturing. Sa larangan ng economic and infrastructure development, bibida ang mga proyektong sasalamin sa pagpapayabong ng ekonomiya kasabay ng mabilis na pag-unlad pang infrastruktura. Hinding-hindi mawawala ang pag-aalaga at pagprotekta sa inang kalikasan at paghahanda sa mga sakuna. Environmental protection and disaster resiliency ang kakasa. Subalit, magiging sulit ang lahat kung tamang pamamahala ang ipapakita. Good governance dapat laging makikita sa bawat sektor na ipapakita. Mga millennials edad 15 hanggang 30, ihanda mga kakaibang programa. Maaaring magpatulong sa mga kaibigan at barkada upang umpisahan ang pagbabagong nais makita. Mga programa at solusyon sa problemang interesado, sa buong bayan man o barangay ang apektado. Numero at datos dapat masigurado
upang tamang solusyon at intervention maibigay sa mga ito. Sa loob ng isang buwan, tayo ay pipili ng 50 tao o grupo, pipiliin ng mga kilala at respetadong mga kurado upang makita ang 10 programang panalo na maaaring manalo ng 100,000 piso upang proyektong naisip mailunsad at maging produktibo. Sa panahon ng pandemya, huwag mawalan ng pag-asa, sumunod sa batas at laging manampalataya. Dahil sa kabila nitong kalbaryo ay may pagbabago. Pagbabago na magbibigay sa atin ng pagkapanalo. Millennials, handa ka na ba? Bayabang Millennials Challenge, kasado na! Tara kabataan o millennials kung turingan, sumali at makiisa sa programang Ikaw ang Bida. Para sa pagtatapos ng programang ito, makinig naman po tayo sa pangwakas na pananalita na magmumula sa Pangulo ng Sangguniang Kabataan Federation. Narito po si Kagalang-galang Gabriel Tristan Fernandez. Palakpakan po natin sila. Magandang umaga po. Anong sasabihin ko, uy? Sinabi nyo na lahat. Anto ibagak? De, biro lang ho. Ito yung mahirap na part, yung panghuli ka. Dahil sa isip ng mga nanonood, nagugutom na sila. Pero wag po kayo mag-alala, bibilisan ko lang naman po ito. Bago po ako magbigay ng mensahe ay hayaan niyo po ako na bigyan ng respeto at pagkilala ang ating mga kagalang-galang na nandito po ngayon. Unahin po natin siyempre ay ang ating pinakamamahal na mayor po, Mayor Cesar Tirado Kiambao. Sir, magandang umaga po. Vice Mayor Raul Sabangan at mga kasama po nating konsehal, hindi ko na po sila isa-isahin dahil nagugutom na po yung mga yan at gusto na po nilang makalaya. Ayaw nyo yun? Nakalaya kayo sa bahay nyo ngayong umaga. At sa ating mga department heads na nandito po ngayong umaga na pinamumunuan ni Attorney Raimundo Bautista po, ang municipal administrator natin, ang mga department heads, and ang ating pong mga heads ng national agencies, PNP, BFP, DALG, at iba pa po kung may nakalimutan ako, sorry. At syempre kay Sir Januario Kutsapin, baka makalimutan ko na naman kayo, sir, at magtampo kayo sa akin. Syempre, ang nag-organisa ng programang ito, kung alam nyo, napakasipag ng grupo na ito, yung office ng BPRAT, ano ba yun? PAO, tsaka Tourism Office. Palakpakan naman po natin sila dahil ilang beses ko na silang nakalimutan, ngayon di ko kayo makakalimutan, na pinamumunuan syempre ni Sir Rafael Saigo. Palakpakan naman natin si Sir Paeng. Laging nandyan 24/7. Sa mga kapwa ko po empleyado at syempre sa ating pong mga SK officials na nandito po ngayong umaga, good morning po sa inyo. At sa mga members po ng Local Youth Development Council, magandang umaga rin po. Huwag po kayo maglala, bibilisan ko po itong mensahe ko dahil ito nga po ay mensahe ng pagtatapos at inupot na po nila yung sasabihin ko. Nag-practice po ako kagabi. Lahat ng sinabi nyo, yun yung pre-practice ko. Kaya di ko alam sasabihin ko kayong umaga. Pero yun nga po, isa lang naman po ang gusto natin iparating ay huwag po nating sayangin yung buhay, yung sakripisyo, yung mga dugo na dumaloy para maabot ng ating mga bayani noon itong kalayaan na ito. Sabi nga sa isang post, ang kalayaan ay hindi ipinagkakaloob, ang kalayaan ay pinaghihirapan. Mahirap makamtan yung kalayaan na ating tinatamasa ngayon.
Maraming sakripisyo, maraming buhay ang nawala para lang makamtan natin to, para lang tumayo tayo sa ating mga sariling paa. Huwag nating sayangin yung buhay ng mga bayani na gusto lamang nilang ipakita na tayong mga Pilipino ay gustong tumayo sa sarili nating paa. Pumunta tayo dun sa Millennials Challenge. Sa ating pong mga SK officials, sa mga sektor, ng mga iba pang sektor ng kabataan, i-take natin yung Millennials Challenge na binigay ng ating mayor sa atin, hindi bilang isang kompetensya. Hindi dahil merong premyo. I-take natin to as an opportunity na makatulong tayo sa ating bayan. I-take natin to as an opportunity para matulungan natin, ma-fulfill natin yung ating trabaho bilang isang government official. Lahat tayo dito. Sama-sama tayo. Huwag tayong makikompetensya sa kanila, huwag nating isipin na, mas maganda tong akin. Hindi, tulong-tulong po tayo dito. Dahil hindi naman po tayo ang magbe-benefit dito, ang mga kababayan po natin. Dahil meron po tayong kinakaharap ngayon na problema. Sabi nga po nila kanina, hindi pa tayo malaya. Meron tayong modern day problem. Ito ay ang gusto nating makalaya yung iba nating mga kababayan na naghihirap. Kaya nga ang administrasyon ng Team Kiambao Sabangan ay naglungsad nga po, uulitin ko na naman, ng revolusyon laban sa kahirapan. Dahil gusto nga po natin na makalaya ang ating pong mga kababayan mula sa kahirapan. Gusto natin na lahat tayo ay merong magandang buhay dahil yun naman po ang ating trabaho bilang kawani ng gobyerno. Sinabi naman po yan sa Constitution that we shall promote the general welfare of the people. Lagi po nating dapat daladalayan dahil tayo po dito bilang empleyado ng lokal na pamahalaan tayo po ay nandito dahil sa mga tao. Tayo po ay nandito para manilbihan, hindi pagsilbihan. Tayo po ay nandito para gumawa ng mga programa na makakatulong na makalaya ang ating mga kababayan laban sa kahirapan. Kaya sana po tumatak yun sa atin, sa mga kasama ko pong SK officials, sana tumatak din sa inyo yan, na i-take natin yung challenge. Bukod sa kung anong budget na meron kayo, ay i-take natin yung challenge. Ulitin ko, yung challenge na binigay ni Mayor sa atin, ng administrasyon ng Team Kiambao sa atin. I-take natin yun as opportunity dahil sa tingin ko, walang bayan na gumawa nun. Tayo pa lang dito sa Bayambang. Palakpakan naman po natin sila. At yun po, hindi ko na po hahabaan. Gusto ko lang pong sabihin sa inyo, gusto ko lang po talagang i-emphasize ngayong umaga that we shall promote the general welfare of the people. Nandito po tayo para magsilbi, uulitin ko na naman, at hindi para magsilbi at hindi pagsilbihan. Andito po tayo para tumulong. Yun po ang purpose natin, kaya meron pong gobyerno sa isang bansa. Kaya meron pong gobyerno na tumutulong araw-araw sa mga tao. At syempre, bago ko makalimutan, ay yun nga, nasabi na nila kanina, ay meron tayong pandemyang kinakaharap. Hayaan nyo din ako na pasalamatan ng ating pong mga medical frontliners po. Na patuloy, sila po yung isa sa modern day heroes na nakikipaglaban sa digmaan ngayong pandemya. Kaya pasalamatan natin sila, wag natin silang i-discriminate, suportahan natin sila. And yun po, hindi ko na po hahabaan, isa pong napakagandang umaga sa inyong lahat. Mabuhay po ang Bayambang, mabuhay po ang Team Kiambao Sabangan, mabuhay po ang Sangguniang Kabataan, dahil nga po ang Bayambang po ay para sa lahat. Para sa lahat po ng Bayambanggenyo. Maraming salamat po. Maraming salamat po kagalang-galang Gabriel Tristan Fernandez. At yan po, dyan po tayo nagtatapos ang ating pong programa. Muli, ako po si Binibining April Paca Estrada.
At ako naman po si Ginoong Lester Duques Blancas na naging tagapagpadaloy ng palatuntunan na nag-iiwan ng isang mapagpalayang araw sa ating lahat. Maraming salamat po. Hinihiling ko lamang din po na ang ating pong lahat ng kasamahan po na pumunta po sa harap para po sa isang good photo opportunity po. Maraming salamat po. At sa kanyang yumi at ganda. Muli, hinihiling ko lamang po na lahat po tayo ay pumunta sa harapan para po sa isang good photo opportunity. Pakisuot na lamang po ang face mask at face shield. Maraming salamat po. Nasadlak sa dusa. Hinihiling lamang po namin na dito po sa taas po, ma'am sir. Ibon mang may layang lumipad, kulungin mo at umiiyak. Yung iba na lamang po, pwede po tayo sa taas.